nagbabalik po din ang compo ng GUTech Official. So guys, ang magiging topic natin ngayon is most related sa mga technician dyan. Mga technician dyan na namumblema kung saan kukuha ng backlight driver sa mga inaayos ng TV, OLED TV. Yung mga malalo, yung mga malalaki. Nako, napakahirap kumuha ng backlight driver ngayon. So, order pa tayo. Minsan, i-order pa sa kumpanya. Minsan, wala pa. So, itong video na to guys is pwede nyo i-apply sa mga inaayos yung mga TV LED yan. Kahit anong inches pa yan. Pwede ito i-apply kasi nasubukan ko na. So guys, panoorin ito ng buong buo at tiyak, makakatipid kayo ng malaki. Makukuha lang tong pyesa na to, yung mga pyesa na yan. Makukuha lang natin sa mga scrap. At alam po, available lang yan. So paano natin gagawin yan? So dito papakita ko kung paano ko gagawin backlight driver itong mga pyesa na to. O mga misis, if ever po na masira ang mga TV nyo o mga LED TV nyo, pwede nyo po suggest sa mga technician na ganito napanood nyo sa video na to, na ganun lang kinabit na pyesa, napaliwanag na yung backlight na TV natin. So itong backlight driver na gagawin ko o papakita ko sa video is no cost. Pwede lang makuha natin sa mga pyesa-pyesang scrap dyan. Lalo na tayong mga technician, makakuha lang natin yan sa mga scrap board natin at makagawa na tayo ng backlight driver. So paano ba? So tapusin nyo itong video na to at tiyak makakagawa kayo ng sarili nyong backlight driver sa mga inaayos yung TV. So guys, tara, umpisa na natin. Bali, ito ang ating mga kailangan ng materialis na po. So kailangan natin ng wire, dalawang wire, isang negative, isang positive. Then capacitor, polarized capacitor, 160 volts by 32 microfarad. So mas maganda, mas mataas pa dito. Okay lang kahit mag 250 or 450 volts, mas okay. So 33 microfarad is enough na. Kung mayroong medyo mas mataas is okay lang, huwag lang sobrang taas. Ano po? So yan. Then bridge diode. So itong bridge diode is kahit saan makakuha na tayo nito eh. Meron po nito sa mga sirang board ng TV, mga sirang power supply ng computer. So may makakuha nito. Ano po? Then resistor, metal pin, o kahit anong klase po. Ang value po nito is 120k. So mas mataas is okay lang po. So mga kahit umabot po ng 330k, okay lang po siya. So sample ko is 120k ang available ko. So ito po is optional ko lang po ito, no guys. Ito yung sinasabi ko na yung ibang mga nag-demo ng improvised backlight driver is karamihan po itong ginagamit na capacitor. Ano po? So ito po guys, okay po siya, kaso nga lang gaya pa ng sinabi ko sa inyo, may improvement po yung design ko. So bakit ko po hindi ito gagamitin guys? Kasi medyo mahina ang ilaw nito. Medyo mahina ang ilaw niya, kahit sabihin mo 1.5. Yung isang YouTuber natin na technician, sabi niya is the more na mas mataas ang microfarad ng capacitor sa electric fan is the most maliwanag daw. Pero mali eh, parang mali yata, baligtad. So ang ginawa ko po is gumamit ako ng ito, Mylar capacitor. So Mylar capacitor po gamit ko guys. Ito po is galing po sa mga TV sira. So anong value po nito is 474J, 400 volts. So basta may makita po kayong 474J is pwede na po yun. So ito ang gagamitin natin guys. Pero ikukumpara ko po mamaya yung Mylar sa capacitor ng electric fan. Is makikita ko sa inyo kung ano mas maliwanag. So para po magkaroon kayo ng idea kung ano pong gagamitin yung gusto nyo gamitin sa dalawa na to. Ano po? So yan, Mylar and capacitor ng electric fan.
So ang value pala nito guys is 0.47 microfarad or 417 nanofarad. Mylar capacitor po siya guys. Ano po? So marami tayong makukuha nito sa mga sirang board and TV kadalasan. So yan po, kailangan natin gamitin to. Then plug with wire. Yan, AC plug with wire. So ito nagamitin natin pang testing sa AC para testing itong ginawa natin circuit na to. Then backlight. Last of all is backlight. So yung pinaka last nating materials na gamitin pag testing. So ito guys, galing to sa 55 inches na TV, LED TV na sira na yung pinaka panel nya. So yung mga backlight niya is binili ko na. So yan ang gagamitin natin, testingin natin mamaya. So umpisa na natin ang pag-assemble na po guys. So ang unahin mo natin ito is itong electric fan capacitor. Siya muna ang una natin testingin, then titingnan natin yung liwanag niya. So para makita nyo actual kung gaano kaliwanag itong 1.5 electric fan capacitor. So okay, umpisahan ko na. Then guys, ito palang 120k, isang purpose pa nito is bleeder dito sa capacitor niya para hindi po siya mag-stock ng kuryente, at anytime po pag pinatay na yung unit is wala siya may stock ng kuryente sa backlight. So na po, ito po ang trabaho niya is mag-discharge or mag-bleed ng stock current dito sa mismong capacitor. So okay po. So yan. Una muna is hihinangin natin itong resistor sa capacitor, pinaka bleeder. Then ilalagay na natin itong wire, ilalagay natin sa positive. So yan, then isang wire isa sa negative. Siya nga pala guys, itong backlight natin is naka-series na siya guys, naka-series na siya. Then susunod natin yung Prince diode. So guys, ilalagay ko po siya sa negative. Unahin naman natin negative. Ano po? So yan, negative po siya, negative. Isa yung positive. So yun guys, nakita nyo. So tingnan nyo po mabuti na po paano ko kinabit ito. So yan. Then yung capacitor na ito, kakabit na po natin yung capacitor ng electric fan 1.5. So kakabit natin siya mismo sa AC ng bridge diode. Yan.
Nakita nyo ba guys? Pakitingnan mo puti na po para masubaybayan nyo kung paano ko kinabit ito. So kailangan na natin tong AC cord na may plug. So yung isang dulo ng cord is wire, nakabit natin sa dulo ng capacitor, sa isang pin ng capacitor. Yan po. Then yung isa guys, ilalagay na natin dito sa bridge diode, sa isang paa ng bridge diode. So yan po, pakitingnan po mabuti na po para masubaybayan nyo, para makita nyo nung maayos kung ang connection. Yan po guys. Malinaw na malinaw po yan guys ha. Yan po yung pansaksak, at tingnan nyo po yung pinakadulo niya kung saan nakakabit. Yan. So yan. So ikakabitin natin yung pinaka backlight natin guys. So itong backlight natin is may sign dito negative and positive. So nakaseries na siya guys. So ang ikakabitin natin yung magkabilang dulo na. Yan, magkabilang dulo na siya. So guys, yung magkabilang dulo ng backlight natin is negative positive. Dito natin lalagay sa capacitor, sa negative and then sa positive. Ito, ihinang natin siya. Ihinang natin yung negative. So yan. So hinangin natin guys yung negative ng backlight dito sa negative din ng capacitor. So yan. Yung isa po is sa positive. Positive po yan. Dito sa positive ng capacitor. Positive po yan. So yun guys, nakabit na po. So pakitingnan mo mabuti kung paano ko po hininang yan. So yan po. Negative sa negative ng capacitor, then positive sa positive ng capacitor. So yun guys, titestingin na natin na po. So papatayin ko muna yung ilaw ng pinatay ko na po yung ilaw. So magte-testing na tayo guys. Isasaksak ko na siya na po. So okay guys, yung plug. So yan. So yan guys, yan ang ilaw niya. So tandaan nyo po yung ilaw guys, ano po kung gano'ng kalakas. Yan po yung ilaw nya. Then iti-testing ko naman po yung Mylar capacitor, kung gano'ng kalakas yung Mylar capacitor. So tandaan nyo po yung liwanag, ano po. So yan ang liwanag ng 1.5 capacitor ng electric fan. So susunod natin guys yung Mylar capacitor na. So ito, patayin ko muna po. Then i-discharge ko muna guys yung plug nito kasi meron siyang stock na kuryente sa capacitor. So yan, safe na po siyang tanggalin. So tatanggalin ko na guys yung sa pagkakahinang nito.
Ayan. Tanggal na guys. Ngayon is ipapalit natin yung Mylar capacitor. Siyempre ipapalit natin. Sini guys. Then kabilang dulo is kabilang dulo din ng capacitor. So yun guys, pakitanda na lang po yung diagram nito no guys, para makuha nyo paano pagkabit. So yun po, testing na naman tayo guys kung gano'ng kaliwanag itong sa Mylar capacitor. Tingnan ko naman ilaw ng aking camera. So yan. So yun guys, mas maliwanag talaga siya kumpara doon sa capacitor. Mas more ang liwanag niya guys. So di ba mas maganda ang Mylar capacitor, mas maliwanag siya kaysa doon sa capacitor na electric pan 1.5. So guys, ang value ulit ng capacitor na tong Mylar is 0.47 microfarad or 417 nanofarad. So you guys, yan ang suggest ko sa inyo is gawin nyo itong improvised backlight driver. I'm sure na hindi na mapupundir yung mga backlight nyo. Kasi bakit? Is meron siyang auto adjust ng voltage. Kung ilan ang voltage ng backlight is yun ang i-release ni Mylar capacitor pupunta kay bridge diode. So ang wag niyo kakalimutan po is lalagyan niyo ng bleeder 120K yung bleeder niya para po sa safety rin ng mga backlight. Yan 120K na yan, lalagyan niyo po siya na po guys para po sa safety. Yan. So guys, mas malakas ang ilaw ng Mylar capacitor kaysa sa electric fan capacitor na 1.5. So guys, marami na pong kinabitan yan. Halos nasa 5 na pong kinabitan ko na 42 inches. Hanggang ngayon is okay pa. So suggest ko is sana po sundin nyo po yung video ko at makatulong ko sa inyo ng mga tip na to. So guys, okay na po. So thank you po sa panonood ha. At sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe o mag-comment. Tapos like yun, share nyo na rin yung video ko para sa iba pang mga technician na katulad natin na nagkaasa rin ng mga gantong improvise o makakatulong para sa kanilang mga problema tungkol sa backlight driver. So thank you po guys sa panonood. And ulitin, Geotech Official. Subscribe lang po kayo. So thank you and God bless sa inyong lahat.